Bintana sa likod dahil madalas naman ako lang sakay noon. So unbox natin. Ito yung switch. Ito yung master switch. Ito naman yung sa passenger seat dun sa kanan. So dito mga sir, kompleto na to. Meron tayo ditong dalawang power mechanism, window riser. Ito yung kanyang harness. Ayan. Ito naman mga sir, ito yung pinantatakip doon sa pagtatanggalan, yung butas na pagtatanggalan nung iniikot. May mga tornilyo. So isang 3 pin, yan, at isang 4 pin. Yung 4 pin naman mga sir, para naman yun dito, yung sa master. Kasi kung walang guide, mahirapan tayo na patamain dito yung tornilyo. Ayun. Sa master switch naman, ito. Ayan. Ipapakita ko rin yan sa inyo mamaya pag in-install natin. So una natin gagawin, ilalatag muna natin yung harness. At yung sa passenger seat naman, padadaanan natin sa flooring. Kahit sa flooring na natin padaanin, papunta naman dun sa kabila. So yun, simulan natin mga sir. So yung mga wire mga sir, binabalutan muna natin ng tape para malinis tingnan. Hindi siya kalat-kalat tingnan dun sa loob dahil itong ating sisulit ay all manual. So marami na tayong naidagdag dito kaya medyo magulo na yung wiring, kaya kailangan pag mag-install tayo malinis. Kaya ipan lang natin. So mas mabilis na mga sir ang pag-convert ng power window from manual to power window ngayon. May nabibili na power mechanism. Hindi na natin tatanggalin yung ating manual mechanism. So may idadagdag na lang tayo. So pagkatapos natin tape dito mga sir, ilalatag na natin ito doon sa kanyang sa flooring na natin padadaanin ito mga sir, para hindi masyadong lalabas. Kung sa taas natin padadaanin, posibleng bumagsak, lalabas sa may ilalim ng dashboard. So sa flooring natin ito padadaanin mga sir. Sa pagkakabit mga sir ng wire nitong power window, o dalawa lang naman to, positive at negative. Yung negative mga sir, na yan, tinornilyo natin sa body. Yung positive naman, doon natin ito i-connect sa ignition wire. So yung pag ini-on natin yung susi, nandiyan siya sa on position. Ayan. Yung may supply dapat kapag nandiyan sa on position. So doon natin i-connect yan. Dahil alam ko na naman kung saan yung so pinakita ko lang sa inyo mga sir. Dito naman sa kotse ko, alam ko na kung saan yung wire na may supply kapag naka-on position yung ating ignition. So ito yon. Ayun. So kailangan mga sir, doon nakakabit yung power window natin, yung positive, para hindi natin nakakalimutan na bukas, nawawala ng supply.
para nawawala ng supply yung power window natin kapag naka-off yung susi. So ganyan din naman yung mga may built-in na power window. Hindi mo rin mapapagana yung power window kung hindi naka-on position yung ating ignition. So dito natin ikakabit yan mga sir. Ito na yung adapter natin mga sir. Hahanap tayo ng kasukat para dito. So ito yung nilalagyan natin ng ito yung power mechanism. Hanap lang tayo ng so ito yung pit dun sa ating manual mechanism mga sir. So yung pagkakabit nito pwede nating i-twist. Ayan. Depende dun sa tatamaan ng bracket. Kung mas komportable tayo sa ganitong posisyon. At ito naman mga sir ay pwedeng i-bend. Ayan. Pwede natin yung i-bend. Ayan. Para lumapat dito sa ating sidings. So, ayan. So, meron pa siyang reducer mga sir. Gamitan na pa siya ng ganito. Yung adapter natin mga sir, kailangan nating i-lock. Gamit naman ito. Ayan. Lalak natin siya dito. So may mga spline yan mga sir. Natatama dito. May spline din itong ating power mechanism. So yan. Yan. Tapos lagay natin yung lock. Yan. Nakalock na mga sir. Hindi na siya mabubunot. So pwede na natin siyang ilagay dito. At ihanap naman natin ng gamit naman tayo ng adapter para dito. So ito yun. Medyo maluwag. Ito natin. So dalawa yan mga sir para sa magkabilang pinto. So dito kompleto na lahat ng klase ng manual mechanism. Meron na siya para may makukuha na tayo para dito. So ito na nga yun. Ayan. Putulin na natin to dito mga sir. Ayan. So hindi na natin to magagamit. Tapos pwede na natin itong ipasok. Saan natin nilalagay dito? Ito yung mga bushing para dito sa mga bracket. Ito naman mga sir ay ipag-screw natin dito para magiging lock, para hindi siya mabubunot. Yan. So ikabit naman natin mga sir yung connector, yung socket connector ng switch. So importante mga sir yung color coding. Power window na yung motor naman, ito yung wire. Color coding din mga sir, green sa green at blue sa blue. So pwede nating testingin mga sir. At ito yung pababa. So, susi muna natin pala. Ayan.
So, ito yung pababa. Ayan. Ito yung pataas. So, okay na mga sir. Gumagana na. Dito naman tayo sa sidings. Babalik na natin yung sidings mga sir. Etong butas, kailangan natin itong takpan. So, pinakita ko na sa inyo kanina mga sir, yung pangtakip dito. Kailangan lang saktuhin natin yung butas. Gagawa rin tayo ng panibagong butas naman banda rito. Kasi hindi natin to pwedeng gamitin dahil ito ay naka tapat dito. So, hindi natin pwedeng gamitin para daanan ng wire. So, gagawa tayo ng panibagong butas mga sir. Siguro banda rito sa malapit sa hawakan. Maaaring banda rito. Para lagayan naman ito mga sir. Itong switch. Ito naman mga sir yung ginagamit na pang guide para butasin yung palakihin yung butas. Kasi maliit yung butas nito mga sir. Sakto lang yung ito. Sakto lang ito. So, kailangan natin palakihin mga sir para pumasok naman ito. Ito yung magiging ano niya dyan, taklob. So, ganito yan. Sample, tanggalin natin ito. Yan. So, ito, ipapasok natin dito sa bubutasin natin. Papalakihin natin yung butas. Ipapasok natin ito sa loob, manggagaling. Pag nakalagay na yan dyan, ito naman yung magiging taklob niya. So dito mga sir, medyo komplikado lang yung pagbubutas, medyo mahirap dahil may lawanit sa loob. So nabutasan na natin. Ito na yung pang taklob natin. Pasok natin dito sa loob ng daan. Yan. Gamitin natin yung retainer ring. Ito. Kasama rin to rito mga sir. Para dito sa kaliwa at para dun sa kanan. So lagay natin yung retainer. So ganyan yung itsura niya mga sir. Mabubutas naman tayo dito para dun sa dadaanan ng switch. So butasan natin. Yung guide mga sir, yung guide ng para dito. Kasi kung wala tayo nito mga sir, mahihirapan tayong patamain dito sa butas yung mga screw. So may kasama rin siyang guide mga sir. Ito na si Sulit mga sir pagkatapos nating i-install yung kanyang power window. So testingin natin. Pababa. Ayan. Pataas. Ayan. Kabila. So, hindi ko na pinakita mga sir yung pag-install ko dito sa kanan dun sa may passenger seat dahil pareho naman ng proseso. Basta masunod lang yung color coding at yun nga yung mga pagbubutas lang naman nito. May guide naman yan. So yun, hindi ko na pinakita. So testing natin dito yung switch nya. Ayun. So yun, maraming salamat mga sir doon sa palaging nanonood sa mga video ni Sulit Garage. At doon sa mga bago pa lang mapadaan sa akin channel, paki-subscribe mga sir. At pahit na rin ng notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload ni Sulit Garage. Yun lang, maraming salamat mga sir at God bless sa ating lahat.